Bobo na daw mga high school graduates natin ngayon? Halos 19 na milyong Pilipino na nagtapos sa junior at senior high school noong 2024 ang umano'y functionally illiterate. Kahit ako mismo bilang guro, saksi ako sa laganap na learning crisis ngayon meron tayo. Graduate na raw pero hindi man lang makaintindi sa job application form kung saan ilalagay yung pangalan at saan pipirma. Yan ang reality natin ngayon, hindi ito isang biro. Para sa libo-libo mga Pilipino nag-graduate sa high school ngayon. Bakit marami mga functionally illiterate graduates sa Pilipinas? According to a 2023 World Bank report, 9 out of 10 Filipinos aged 10 struggle to read simple text. Fast forward to high school and many still can't comprehend what they're reading. These students graduate but they are functionally illiterate, meaning they can read words but they don't understand them. And it's not just reading. Basic math, logic, even comprehension of Filipino text, bagsak. And yet they're passed and handed out diplomas. Why? What went wrong? Ano nangyari? Bakit nagkaganito ang ating educational system? Number one, nagkaroon tayo ng mass promotion policy. Pinapag-graduate natin yung mga bata kahit na hindi pa sila natuto ng sapat. Hindi dapat magkaganito kasi nga para natin minamadali yung produksyon ng isang produkto kahit na yung kalidad hindi pa maayos. Pinopromote po nila yung mass promotion na kahit hindi ganun na kahusay ang bata, kailangan po naming ipasa. Pangalawa, nagkaroon tayo ng K11 and 12 implementation gap. Kasi kulang sa resources, kulang sa classroom, kulang sa direksyon, kulang sa training. Number 3, nagkaroon tayo ng modular learning during the pandemic period. At during this period, mas lalong napabayaan ng ating mga kabataan kasi nga sila nasa bahay lamang at nagkokopyahan na lamang ng mga kanilang sagot sa mga modular learning method na hindi naman talaga nasusupervise sa mga magulang. Siyempre, meron din yung teacher burnout and undertraining. But they're overloaded, underpaid, and often forced to teach subjects that they were never trained for. And let's not forget the lack of parental involvement. Education doesn't just end in school, but many parents are too busy surviving to help kids with reading, especially in poor households. So where does this leave us? With a generation of young people who feel cheated kasi they followed the system, but the system failed them. Jobless, skillless, hopeless. That's the pipeline we're creating. And it's time we call it what it is, a national crisis. We need urgent reforms. We need to go back to the basics. Reading, comprehension, math. Before we teach coding or entrepreneurship, let's teach understanding. Let's stop pretending every student is learning just because they're moving to the next grade. Pinipilit natin yung hindi naman dapat ating gagayahin. Kasi nga sinasabi ng mga bumuo at bumalangkas ng K11 at K12, kinakailangan sundin natin yung standard ng ibang bansa. Pero hindi naman to paramihan o padagdagan ng mga taon. Ang kailangan natin, quality learning. Parang isang tao yan. Marami kang kinain, pero kinain mo naman puro taba. Yung isa naman, kumain lamang ng tama, pero mas maayos yung kanyang kalusugan dahil tama yung kinain niya. So hindi to paramihan. Tandaan natin, sa ating lipunan, kalahati ng ating mga mamamayan, nagsasabing sila ay rated poor. Kung rated poor sila, ibig sabihin, kulang na kulang ang kanilang kinikita at dadagdagan pa natin ang pasanin. Mukhang hindi na pag-isipan to ng maayos. Mukhang ito'y ginawa lamang dahil gusto nilang palaguin ang mga hanap buhay ng mga private school. Pero mga kababayan, maling-mali ito. Ito isang sistema na dapat nang buwagin, tapusin na at dapat nang itapon sa basura. Ang isipin natin, quality of education. Kasi tandaan natin, nung kapanahunan namin, kahit na walang K11 and 12, ang mga graduates natin ay pagmamalaki natin sa buong mundo. Katunayan niya, kaya marami tayong mga OFW at mga BPOs nagtayuan dito. Kasi nga nung mga panahon ng graduate natin, quality graduates, hindi yung pinipilit lamang. Sino man ang mga nag-isip nito, magising na kayo sa katotohanan. Mali ang ginawa ninyo, huwag kayong mahiyang aminin kung mali. Ang dapat itama yung mali. Kaya dapat i-abolish natin ang K11 at K12. Ito ang pahirap sa ating taong bayan at nagpapabobo sa ating mga high school graduates. Ang K11 at K12 has to be abolished right away. Ako nga pala si Engineer Morgan Sayon, yung coach ng bayan. Ako naman si Michael Sayon, yung dad ng bayan.